Ele po mga kababayan si Dante Maravillas. May bagong pinost si dating ako Bicol Party List Representative Saldico na video mga kababayan. Pero yung damit niya pareho. Pero yung itsura mga kababayan medyo naiba yung buhok. Sabi niya dito, posted sa kanyang Facebook page, Representative Saldico. Panoorin mga kababayan, narito po ang mas detalyadong kwento tungkol sa nabanggit na 56 billion na deliveries para kina dating Speaker Martin Romualdez at Pangulong Bongbong Marcos. Iwan ko kung magka-interest pa kayo nito kasi yung kanyang third part na pasabog po, imbis na bombshell po, naging watosi. Walang maniwala. But anyway, for purposes of information dissemination, ipaabot ko po sa inyo ang kanya pong sinasabi dito sa kanyang latest na pinost na video. Ayan po siya, mga kababayan, si Saldico. Papalabasin ng administrasyon na ako ay isang terorista sa loob at labas ng Pilipinas. Para mailibing ako kasama ang katotohanan kahit saan man ako pumunta. Sinabi na agad sa akin ni Speaker Romualdez na kailangan ko makapag-deliver ng 2 billion pesos kada buwan para sa pagdi-deliver ng male-maletang pera patungo sa bahay ni Speaker. Ang sinabi mismo ni Speaker Martin sa akin na hati sila ni Pangulong Marcos sa perang yon para gamitin bilang bagsakan at imbakan ng pera mula sa mga SOP, koleksyon at deliveries na para sa Pangulo. Huwag mo akong pigilan sa mga insertions ko. Huwag ka nang makialam sa budget. Ang gusto niya ng 50 billion pesos na insertion. Ngunit ang sagot ng Pangulo, humingi ka ng bago or dagdag na insertions. Magandang araw po sa inyong lahat. Bago ko ipagpatuloy ang aking paliwanag, nais ko munang magpasalamat sa inyo. Maraming salamat sa inyong bukas na isipan, sa inyong pasensya, at sa pagtanggap ninyo sa mga impormasyong aking ibinabahagi. Alam kong hindi madali ang mga paksang ito. Mabibigat at mahirap tanggapin. Hindi po ako makauwi dahil malaki ang banta sa buhay ko. Ngayon naman, ay meron kaming natanggap na balita. Papalabasin ng administrasyon na ako ay isang terorista sa loob at labas ng Pilipinas. Para mailibing ako kasama ang katotohanan kahit saan man ako pumunta. Pero mahalagang malaman ng taong bayan ang katotohanan. Muli, taos-puso akong nagpapasalamat sa inyong pakikinig. Una po sa lahat, sinasabi ng ICI at ni Henry Alcantara na 21 billion pesos daw ang napunta sa akin. Hindi po totoo yun. Wala akong natanggap na ganyang halaga. Ang totoo, mula 2022 hanggang 2025, ang kabuuang pera na dumaan sa akin para ibigay kay Pangulong Bongbong Marcos at kay dating Speaker Martin Romualdez ay umabot sa 56 billion pesos at hiwalay pa dyan ang 100 billion pesos insertion ng Pangulo sa 2025 budget. Pati na rin ang 97 billion pesos flood control insertion na inilagay sa NEP ng 2026 national budget. Balikan natin kung paano ito nagsimula. Noong 2022, kakaupo ko pa lang bilang chairman ng House Committee on Appropriations, sinabi na agad sa akin ni Speaker Romualdez na kailangan ko makapag-deliver ng 2 billion pesos kada buwan. Makalipas ang ilang araw, tumawag sa akin si Yusek Bernardo. Sabi niya, kailangan ng tulong ng Bulacan sa problema nila sa baha. Pinapunta niya sa opisina ko sa Kongreso si DPWH District Engineer Henry Alcantara.
Sa naging meeting namin ni Alcantara, siya mismo ang nag-offer kung paano ang hatian sa mga proyekto ng DPWH. 22% para kay Speaker Romualdez, 2% para kay Yusek Bernardo, at 1% para sa kanya. Doon po nagsimula ang tinatawag nilang deliveries. Ang sistema po ay ganito. Ang mga tao ni Henry Alcantara ay nakikipag-ugnayan sa mga tao ko na sina Paul Estrada at Mark Tiksay. Sila ang tumatanggap na pera mula sa mga tao ni Alcantara. Minsan sa bahay ko sa Valle Verde, minsan naman sa BGC parking. Pagkatapos nilang makuha ang pera, sila Mark at Paul naman ang nag-aayos o nakikipag-coordinate sa tauhan ni Speaker Martin Romualdez na si Jocelyn Sereño para sa pagdi-deliver ng male-maletang pera patungo sa bahay ni Speaker. Una, sa North Forbes Park sa McKinley Drive at nang lumipat siya sa number 14 Nara Street, South Forbes Park. Gusto ko pong linawin, hindi ako nakikialam sa mismong proseso ng paghatid. Dumaan lang po sa akin ang pera na agad dinideliver kay Speaker Romualdez. Ako lang po ang nagko-confirm sa text kay Speaker kapag nadala na ang pera sa bahay niya. At lahat ng ito, mula sa unang utos noong 2022 hanggang sa huling delivery noong 2025. Umabot sa mahigit 55 billion pesos plus ang naihatid sa bahay ni dating Speaker Martin Romualdez. Madalas hindi nabubuo ang hinihinging 2 billion pesos bawat buwan ni Speaker, kaya iyan ang final total. Ang sinabi mismo ni Speaker Martin sa akin na hati sila ni Pangulong Marcos sa perang iyon. Ang listahan ng mga deliveries na ito, kung kailan, magkano, at saan dinala, ilalabas ko po kasabay ng video na ito. Noong November 2024, habang nasa proseso kami ng pagtatalakay ng budget, nakipag-meeting sa amin ni Speaker Martin si Yusek Jojo Cadiz. Sabi niya, masama raw ang loob ni Pangulong Marcos, wala raw siyang natatanggap na remittance. At dahil laging napapagalitan si Speaker Martin ng Pangulo mula Setyembre hanggang November, inutusan niya ako na mag-deliver ng 1 billion pesos para kay BBM. Ayon pa kay Yusek Jojo, nang ipaalam niya ito sa Pangulo, ang utos sa kanya ng Pangulo ay mag-ingat at siguraduhin si Yusek Jojo lang ang maghahatid. Ang instruction po sa akin ni dating Speaker Martin Romualdez ay dalhin sa number 30 Tamarin Street, South Forbes Park at ibigay kay Yusek Jojo Cadiz dahil ito raw ang drop-off point na malapit sa bahay ng Pangulo. Sinabi rin po sa akin ni Speaker Martin Romualdez na si PBBM ang nag-utos sa kanya na bilhin ang bahay sa number 30 Tamarin Street para gamitin bilang bagsakan at imbakan ng pera mula sa mga SOP, collection at deliveries na para sa Pangulo. Noong December 2, 2024, personal kong i-deliver ang 200 million kay Yusek Jojo Cadiz sa number 30 Tamarin Street, South Forbes Park. Ayon sa kanya, dadalhin daw niya ito sa bahay ng Pangulo sa number 41 Nara Street, South Forbes Park. Kasunod dito, noong December 5, 2024, muli akong nag-deliver ng 800 million sa parehong address at Yusek Jojo Cadiz pa rin ang tumanggap. Sabi niya, iyon naman ay dadalhin sa bagong bahay ng Pangulo sa South Forbes Park. Sa kabuuan, 1 billion pesos ang personal kong naihatid. Ako mismo ang nagbigay ng pera, kasama ang aking driver at mga tauhan. At lahat ito ay base sa direktang utos ni Speaker Martin Romualdez. At yan po nabuo ang kabuuang halagang 56 billion na ipinadala mula 2022 hanggang 2025. Pero kahit na na-deliver na ang 1 billion pesos para kay Pangulong Marcos at kahit na naisama na rin sa 2025 budget ang 100 billion pesos insertion
sa pamamagitan ng BICAM Committee, ayon mismo sa utos ng Pangulo, nagagalit pa rin daw si BBM. May part 2 pa. Papalabas- So yun mga kababayan, panibagong video ni Saldico na sabi ng ating Pangulo, kailangan niyang humarap sa investigasyon kasi wanted na siya, at kung totoo yung kanyang mga sinasabi ngayon at yung mga previous videos na kanyang sinabi, kailangan mag-cross-examine po, hindi lang yung siya yung nagkikwento. Kasi mahirap po na siya lang yung nagkikwento pagkatapos paniniwalaan natin. Di ba po mga kababayan? So more na dapat si dating Congressman Saldico sumurrender para po harapin yung mga aligasyon laban sa kanya at yung kanyang mga aligasyon din laban kay Speaker Martin Romualdez at saka mismo sa ating Pangulong Bongbong. Tama po? Kasi sabi nga po ni Ping Lacson, illogical, hindi ka panipaniwala na mag-utos ang ating Pangulong Bongbong ng insertions na 100 billion pagkatapos iniutos din niya ang investigasyon saka pinabito niya yung 195 billion. Mas malaki pa sa amount na sinasabi ni Saldico na insertions. At saka, yung insertion, sabi ni Ping Lacson, bakit niya mag-uutos kay Saldico yung ating Pangulo na magpa-insert ng 100 billion na pwede man niyang gawin na i-insert mismo doon sa NEP, hindi sa BICAM? Ito po, pakingganin natin yung sinabi ni Ping Lacson. Trigib requested for list of projects. Siya nagpe-prepare eh. Of course, along with Jose Cabral kasi si Undersecretary Cabral naman ang tinatas ni Secretary Bonoan na mag-prepare ng listahan. Ito nga yung awkward, Mr. President, and we want to correct this. Bakit nauna yung funding saka palang maghahanap ng items? Hindi po ba dapat may items nanggaling sa RDC bago po pondohan? Complete with program report, complete with planning. Pero ito po, nauna pa yung pagpopondo saka palang hahanapan ng items na ililista sa NEP. Remember, bukod pa po ito, dahil ito, GAA na ito BICAM na ito And mind you, even during the NEP, anyway, mamaya ko na itakil yun. Ito yung sinabi niya rito. Ito, sinabi niya na si Trigib Olaybar prevented him from disclosing details on the 52 billion to Secretary Bonoan. Ayaw pa sabi raw, Mr. President. Tapos, sinabihan siya ni Yusek Trigib Olaybar na si Secretary Bonoan asked Executive Secretary Bersamin several times, sino ba magpapacilitate itong 52 billion? Of course, isasama sa BICAM, paano ito re-release? Sino magpapacilitate? Ang sagot ni ES Bersamin sa kanya, we will take care of it. Sila na raw ang bahala kung paano ayusin yung 52 billion. Now, I'm not defending the President, Mr. President, but in fairness to him, yung list of projects, yung 100 billion, initially naka-FLR lahat yun Pinapatrack ko ngayon sa aking staff kung ilan yung na-release out of the items on FLR or PISARO for issuance of SARO. Hindi pa namin alam. But initially, kasama sa nabito do sa 194 billion ng ating Pangulo, 1.15 billion pesos worth of projects. Andito yung listahan ng projects. Nilista rin ng, nakita ng mga staff ko ito, pero may listahan din si Bernardo nito. Kung alam ni Pangulo at siya nag-utos na mag-insert ng 100 billion sa GAA, sa BICAM, bakit niya ibibito? Yan din ang observation ni Your Honor, di ba? Sabi niyo rin, because you also examined. While you were examining respecting the 2025 GAA, we were also busy inspecting. No, hindi naman tayo po nag-coordinate, but our findings are practically the same. Diba? It's the same, Mr. Same. President. The same. Yeah, ito yung tatlong items na nabito. Saldico list vetoed items. GAA Volume 1C, page 849. Construction of cruise port and facilities package, Puerto Princesa City. 250 million. 800, page 822. Construction of multipurpose building, Government Center, Barangay Gadani, Tayum,
Abra. Page 322, construction of riverbank structure including irrigation system, integration of Longpolo River at Sitio Lawaan, upstream, right side, Mall Wall, Cebu, package 3, 100 million. Total, 1.15. Yung gusto kasi ng iba, paniwalaan natin na sa Pangulo ang nag-utos mag-insert. But it doesn't make sense to me, Mr. President. Correct. That's why I'm trying to explain this to our colleagues and to the members of the DBCC family para maliwanagan naman natin and in the presence of the media, maliwanagan naman natin na hindi kasama ang Pangulo kasi yan, common sense. Siya nag-utos, ibibito niya. Correct. Siya nag-utos, i-FLR niya. Interjection. Kaya kung gusto ni Saldi kong maniwala tayo sa kwento niya, magpakita siya at magpa-cross-examine sa husgado para hindi lang siya yung nagkikwento. Di ba? Kailangan may corroborating testimonies, matest kung gaano katotoo yung kanyang kwento na ang sinasabi niya po, binabasa niya, malinaw. Di ba po? So yun ang napaka-importante. Kaya ang challenge ng ating Pangulo, kasi kahit saan daw sila magtago, aabutan sila ng mahabang kamay ng batas. Importante na sumurrender na sila, mga kababayan, lalo na po si Saldico, para kung totoo yung kwento niya, di ilatag niya sa husgado. Hindi yung ang sistema, mga kababayan, sige lang ang produce yan ng video. Part 1, Part 2, Part 3. O ngayon, may bago naman siyang series. Di ba po? At iba na yung buhok ni Saldico. Ito yung itsura ng kanyang buhok noong unang series. Part 1, Part 2, Part 3. Yung una. Ito ngayon yung bago. Iba na po yung korte ng ulo niya. Iba na yung korte ng buhok. Pero parehas yung damit. Bakit kaya ganon? Lumalabas na chinap-chap yung video. Pero kung isahan itong ginawa kasi parehas yung damit, ayan yung Amerikana niya pagkatapos pang loob parehas. Pero bakit yung buhok niya na iba dito sa pangalawang series? Iba na po, pati yung shape ng ulo, iba na. Kaya minsan parang gusto ko nang maniwala yung pagduda niya, no? Baka AI niya. Hindi man talaga si Saldico, kundi may nagmamanipula mga kababayan sa kanya para siraan yung ating Pangulong Bongbong. And later on, pag hindi magtagumpay, pwede naman bumaliktad si Saldico, sabihin, hindi man niya ako yon. Nahakan niya yung aking Facebook. May gumamit niya yung Facebook ko para maglabas ng mga video. Hindi man niya, tingnan mo niya, iba-iba yung postura ng aking pagmumuka. Yung una, matulis, yung kanyang ulo rito. Ang hairdo niya, matulis. Pero pares yung damit, ito, iba na yung shape ng mukha. Di ba? Pati yung itsura ng leeg niya, pero yung damit parehas. Ano tingin ninyo? Ito parang nag-ala, tawag dito, nag-ala cheese escudero, naglagay ng kilay, nagpakilay. Pero ito yung shape ng kilay niya, parang iba na naman. Di ba po? Kaduda talaga ito. Importante si Saldico mapaharap sa husgado para ma-cross-examine sa kanya pong kinikwento kung baga totoo. Pero pag ganito lang po na sige ang upload ng video, talagang hindi credible mga kababayan sa panahon ng deepfake, sa panahon ng AI mga kababayan, talagang hindi ka paniwala ngayon ang mga videos and pictures. Tama po, pati boses, madaling kopyahin yung boses po. O ngayon, yung mga sumurrender po na 6, dinala na po sa escorted by the police to the Sandigan Bayan. Ito na po ang yung mga sumurrender. Papunta inescorta ng PNP papuntang Sandigan Bayan. Simple ipipresent sila. Ayan po. So, makikita ninyo mga kababayan kung gaano kabilis ngayon
ang aksyon ng ating mga authorities para iharap sa hustisya itong mga akusado. At dito natin makikita gaano ka seryoso yung ating Pangulong Bongbong Marcos na labanan po ang korupsyon sa ating gobyerno. At ito ang rason, sabi nga natin, bakit gustong tanggalin yung ating Pangulo. Kasi ang daming sangkot kasing mga politiko, senador, congressman, mga powerful personalities dito po sa korupsyon other than yung mga officials ng DPWH. At yung ating Pangulo lang, Pangulong Bongbong Marcos, ang nakagawa nito. Di ba? Previous administrations, walang ganito, mga kababayan. Na mismong Pangulo, matagal na to na nangyayari. Pinabayaan ng mga previous administration. Ang ating Pangulo, gusto niyang tundukan once and for all. Kasi hindi po aasinso, di po uusad ang ating bansa pag grabe po ang nakawan. Tama pa?